Miss Lopez. Ang dami na pakamatay! Pasista! Pasista! Hindi na matubig mo! Mga kapamilya, pizza 18 sa Marso. Ani ana mga nagbagang balita sa News Patrol. Usa ka pick-up ang mibangga sa gutter sa Bolton Bridge. Ani ang report ni Danjo Revilla. Napatindog na pagbalik sa mga residente kining pula nga Isuzu pick-up nga mitakilid og misandig sa gutter sa Bolton Bridge pasado alas 11:30 Biyernes sa gabi. Nasa irong paingon sa Ecoland area ang sakyanan apan pag-abot sa Bolton Bridge. Karit kining migbangga sa gutter sa tulay, dayon mitakilid. Masag dagang dito mo sa ila masagikan. Ay ila may gibanggaan. Oh, before sa tumba. Dito sa gikan. Sumala sa driver sa pick-up, mula kining gilikay ang motor, inungdan niya disgrasya siya. Ang motor nag-overtake siya. Di siyempre, di siya gagye. Pag-ari ko ari, siyempre, nag-ari ko kay ang motor gusto kaya dagdan. Pasalamat na lang ang driver sa pick-up nga wala kini masamaran o dunay nabanggaan. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Nagpasidaan ang Securities and Exchange Commission sa publiko bahin sa mga dili otorisadong pagpamaligya og pre-need insurance plans. Ginganlan sa Securities and Exchange Commission ang Connectacons Incorporated nga dili otorisado sa pagbaligya og pre-need plans og life insurance. Base sa advisory, rehistrado sa SEC ang kumpanya pero dili sa pagpamaligya og insurance kundi sa pagpamaligya og mga kabtangan. Sumala ni Attorney JV Francisco, gibasehan sa advisory sa SEC ang mga natigom nga sumbong sa mga misalmot sa seminar sa Connectacon nga nagduda sa ilang operasyon. Niadtong Marso 1, naglusad sila og verification og nasayran sa SEC nga wala kini lisensya sa Insurance Commission. The context of the advisory is informing the public that Connectacons Inc. or Connect Gems is not authorized to sell pre-need plans and life insurance. Pero gilimod sa Connectacon Incorporated ang pasangil nga nagabaligya sila og insurance. Kay funeral service lang ang ilang gina-offer ug pakapin lang ang insurance sa 350 pesos nga ilang membership. We are not. In fact, yung insurance namin is just an additional benefit even to extend it to our members. Ganito lang yan. Parang ahente lang kami na isang punerarya na merong para sa member namin na pagka namatay, alilibing namin. May mga allegations dyan. Siyempre, hindi na ako magtataka. Pero ayusin naman yan eh. Kung merong mag-complain, give us publish us a copy of the complaint so that we can also take legal action. Hindi po pwedeng kiyaw-kiyaw lang eh. Gihagit sab sa kumpanya ang SEC nga ipagawas ang mga nagreklamo batok kanila. And in general, the SEC kasi once is we engage in a proactive approach right now towards investment scam because alam naman natin that there are a lot of that proliferating. The latest of which, one of the biggest yung sa Aman Futures, di ba? So, as much as possible, we want to prevent something like that from happening. Ang Connectacon, halos duha ka bulan pa lang ang operasyon sa Davao City nga dunay kapin 400 ka miyembro. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. 74 ka mga runners gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang niapil sa pinakaunang long distance run kon 80-kilometer ultramarathon run nga gisugdan niadtong Sabado sa gabi sa Rojas Avenue, Davao City. 18 sa mga runner ang naggikan sa Cebu ug kadaghanan ang gikan sa Mindanao labi na dinhi sa Davao City. Ug usa niini ang barefoot runner nga sa Davao City nga si Efren Bismanos. 18 oras nga daganon sa mga runner ang 80 kilometers nga rota gikan sa Rojas Avenue paingon sa Panabo City ug balik sab paingon sa Davao. Paingon sab sa Eden Turil aron sa finish line. Tumong niini ang pag-promote sa dulang marathon dinhi sa Davao City, ingon man ang pag-endorso sa mga Davaoenos sa running, dili lang usa ka ehersisyo kundi usa ka maanindot nga sports event. Mao man ang lumba sa dagan alas 4 Domingos sa hapon.
Nag-upgrade na itong mga runners, no? Munis lang inatawag ng mga distant runner na. Murag dili na makontento sa 42K. Ang standard marathon is 42K. Katusan ka mga Dabawenyo ang nakabenepisyo sa halad kapamilya sa ABS-CBN atol kini sa ika-16 nga anibersaryo sa DXAB 1296. Ani ang report ni Vina Araneta. Lain-laing serbisyo ang gitambungan sa kapinggatos ka mga Dabawenyo sa halad kapamilya sa ABS-CBN Davao. Nga gipangunahan sa DXAB 1296 ato sa ilang ika-16 nga anibersaryo sa Teodoro Palmahil Elementary School kagahapon. 25 ka mga serbisyo ang gihalad sa atong mga kapamilya. Dunay free haircut, libreng padula sa mga bata, sama sa boxing, free consultation services sa local civil registrar ug acupuncture. Dito mo na ang sakit ko lang kanina eh. Ewan ko kung paano, murag na-relieve ng kaunti lang. Sa Chinese medicine approach, atong i-abri ang flow sa energy para maabot ito ang oxygen, ang nutrition, para mawala ang numbness. Doon na sa mga free lecture and trainings, sama sa tailoring, fish deboning, basic self-defense, basic photography, ug foot massage. Si Eduarda, daghan sab natunan sa flower arrangement nga iyang magamit sa pagnegosyo ug bulak. Abi na ko ang pag-arrange og bulak basta kay dasok lang karon na nagyo koy natun-an ni Ma'am Rose Sonora. I think it's a passion. Because even if I am down, if you let me arrange flowers, I don't know why, but I really go and will be able to make one for you. Gipalipay sab sa artistang si Aaron Villaflor ang mga mitambong ug nangunay sa paghatag og lugaw. This time, marami na tayo mga bagong nag-volunteer. Ang spirit kasi ng halad kapamilya sa is ito yung ang prinsipyo na I'm not too poor to help. So kung ano yung kaya mo lang ibigay, kung ano yung kaya mong i-offer para sa mga kapwa mo, tatanggapin natin sila as volunteers. Kini nang ikaduhang halad kapamilya nga gihimo sa DXAB 1296. Vina Araneta, ABS-CBN News. Gimanduanan ni Atty. Martiniano, Bangkoy Customs Collector sa Davao City ang ilang law department nga dali unog proseso sa ang mga salamin nga gikan China nga gipalusot sa pantalan sa Davao City. Imported ang mga salamin nga materyales sa paghimo og building nga naharang sa BOC niadtong milabay nga Enero. Usa ka CSB import and export containers and consignee sa mga salamin nga gitakdang kasuhan sa BOC kay nalapas niini ang ubang probisyon sa Tariffs and Customs Code of the Philippines. Mukantidad sa 12 million pesos ang 25 ka mga 20-footer container van nga naay mga imported nga salamin. Samtang ang tulo ka mga imported cars nga gipalusot sa Port of Davao nakakonsignee sa Ranks General Merchandise. Medyo peristamol ito eh. Dahil kung mainit kasi, lalo na ngayon, medyo mainit na. Kaya I'm according with the chief ng law division namin at saka yung sa auction committee na i-expedite yan. Dahil ang gusto kasi ng auction committee namin na hindi lang yung float gas ang gusto nila isabay ba. Gipasigarbo sa Jesuit community ang pagkapili kang Jorge Mario Bergoglio kon Pope Francis I isip pinakaunang Jesuit Pope. Ani ang report ni Vina Araneta. Gikalipay ni Father Archimedes Kim Lachica, usa ka Jesuit priest sa Ateneo de Davao University, ang pagkapili kang Jorge Mario Bergoglio isip ika-266 nga papa nga mao'y mangulo sa 1.2 billion Roman Catholics. Sumala ni Father Lachica, kinahanglan sa simbahan ang dedikasyon ni Pope Francis I aron mariporma ang simbahang Katoliko. Lakip dinhi ang accountability ug transparency sa simbahan hasta pagbarog sa mga issue bahin sa same-sex marriage ug reproductive health. It should be to be positive witness, no, and model of Christ. Isa pinakaunang Jesuitang Papa, naglaom si Father Lachica nga mahimong reformist ang Santo Papa ug mutagad sa nagunang mulo sa mga yanong Katoliko. You know, the church is a spiritual, it's not just a human organization. It is a spiritual organization that is also rooted to shared values and
principles. Si Pope Francis I nahimong ikaduha sa mga papanggipilian nitong 2005. Iyang gipulian si Pope Benedict XVI nga mi-resign sa milabayng bulan. Vina Araneta, ABS-CBN News. Mga kapamilya stars, may bisita din sa Davao City ato sa 76th araw ng Davao. Ani ang report ni Danjo Revilla. Gidayo sa mga kapamilya stars ang Davao City Sabado sa gabi. Libuan ka mga fans ang nagdasok sa parking lot sa SM City Davao aron makita lang ang mga kapamilya stars. Gipaindak sab sa dance and song number ni Maha Salvador o si Margo sa ina kapatid anak ang mga tao. Nagdala pa og duha ka fans sa stage aron kantahan. Suot ang simpleng polo ug maong pants. Gipakilig sab sa song number ni Sir Chief o si Richard Yap sa tinuod nga kinabuhi ang mga fans sa iyang mga song number. Swerte sab nga nakauban sa stage si Dito Ocampo sa apoy sa dagat ug nagakuspa ang aktor. Mikanta sab si Angelica Panganiban sa mga fans. Gikagubtan sa mga tao si Piolo Pascual nga mikanta og giduol sab ang mga tao. Ang pagbisita sa mga kapamilya stars usa lang sa mga aktibidad sa pagsaulog sa ika-76 nga araw ng Davao. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Og mga katong mabalita nga naglangkob sa News Patrol. Mga kapamilya, daghang salamat.